Alam niyo po mga kabayan, napapansin ko po mga kabayan na tuwing dating ko dito mga kabayan or oras ng pahinga, no? Ay si Tatay Ronnie po mga kabayan, noong nakaraan, nakita ko doon siya nagpahinga sa ilalim ng puno ng milina, no? Nakahiga siya doon, minsan nakaupo siya dyan. So ngayon naman po mga kabayan, kanina kumain, sabay silang kumain ni Nanay Terry and yung mga anak niya, no? Na ano lang si Kuya Bentot na tawag nito, naudlot yung kain niya at saka ni Kuya Marwin kasi nga nagpasundo kami doon kasi may dala-dala kaming drum kasi nga gagamitin natin sa CR po mga kabayan, no? So ngayon nagtaka ako, nasaan na naman si Tatay Ronnie mga kabayan, kaya ito hanapin natin kung saan ba nagpunta si Tatay Ronnie. Tara, let's go. So tara, tingnan muna natin dito, no? Tingnan muna natin dito kung nandito ba si Tatay Ronnie. Higaan po mga kabayan. Minsan dito siya uupo. Minsan dito siya uupo mga kabayan. At minsan naman po dito siya nakahiga. So nagtaka lang ako, no? Samantala noon mga kabayan ay nakita naman natin araw-araw. Lumayo ako mga kabayan kasi nandoon si nanay. Kaya bumaba ako, no? Para hindi niya marinig yung usapan natin. So nagtaka lang ako nung mga nakaraan mga kabayan, nung wala pang tao sa bahay niya, hindi mo siya madatnan dyan na walang tao sa bahay niya. Talagang nandyan sa loob, o nandyan siya sa terrace, no? O nagtatabako lang siya sa isang sulok, no? Hindi siya yung tulad ngayon na nandoon siya, nandito siya, nandyan siya. Ngayon wala siya dito, no? Saan kaya siya pumunta mga kabayan? Saan na naman kaya siya humiga o nagpahinga, nagpa-relax? Kasi nga dati nga hindi nga ginagawa ni Tatay Ronnie yun. Ano kaya ang naramdaman ni Tatay Ronnie mga kabayan? Kaya tara, hanapin na lang natin si Tatay Ronnie. So hanapin namin si Tatay Ronnie. Sana nandiyan lang siya or nandito siya kasi pinagmasdan niya yung kanyang taniman na malinis na. Dahil nakita naman natin nalilinis na ito mga kabayan. Kunti na lang ang natira. 1/8 na lang. Isang birada na lang namin mga kabayan, tapos na. Mula doon, no? Dyan, kapiraso na lang yan dyan. Puro kamuti na lang dyan mga kabayan. Dito ay almost na. Basta malapit na to dito mga kabayan. So, tingnan natin. Wala naman dito. Ito naman yung pinagtatambayan namin mga kabayan madalas. Dito kami nagtatambay. No, madalas kami nagtatambay dyan. Pero subukan nating hanapin. Ito yung ginawa namin dito kahapon. Dito kami nagdamo. Kasi nagpapahinga lang yan siya or nakaupo sa isang lilim. Pero mukhang wala man. No? Tatay Ronnie! Woo! Wala man siya dito mga kabayan. Wala naman nagdamo dito. Wala Walang nagdamo dito. Nandito. Ayun pala. Diyos ko, nagdamo nga. Nakita ko yung chinilas mga kabayan. Hindi kasi makita. Ayan Ayan, nandoon siya, nandoon. Nagdamo na pala. Wala pang gusig dyan mga kabayan pero nagdamo na siya. Ayun. Kumain na kanina? Kumain daw. Tapos biglang nawala. Yun pala nawala mga kabayan kasi nandito. Katatapos mo lang daw kumain. Pahinga muna Akala ko saan ka na napunta. Naglinis na pala. Ay, Diyos ko, apo. Kanina ka pa? Naglinis? Kumain ka na? Halika muna dito. Pahinga muna. Naglinis pala kasi ito na lang kasi mga kabayan, no? Ayan, kunti na lang talaga to. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang birada na lang namin to matatapos. Kailang,
ay nandito pala. So ulitin ko po kanina mga kabayan kasi hindi nga ako makaporma-porma doon dahil nga ay nandoon si nanay. Sumunod din sa akin si nanay. So nagtaka lang talaga ako mga kabayan kung bakit yung dating hindi nagagawa ni Tatay Romy na nandoon lang palagi sa bahay niya. Ngayon, pag oras ng pahingahan po mga kabayan ay nasa siya, lumalayo nga po siya, no? Tapos may dala-dala siyang bag, no? Lumalayo siya, doon siya matulog sa puno, doon siya umupo sa ilalim ng punong kahoy and everything. Tapos pero pag nandiyan naman kami mga kabayan, pag alam niya, lumalabas naman siya at pupunta doon sa bahay. Hindi naman totally na yung mawawala siya na buong araw mga kabayan, no? Kumbaga kahit yung mga anak niya or ako ay nagtaka din po mga kabayan, lalo na ako kasi nasubaybayin ko si Tatay Ronnie from the beginning hanggang ngayon. So Nanay Terry ayun sumunod. Hi Nanay Terry. Nag-aalala din si Nanay Terry kung nasaan. Nandito pala si Tatay Romy. Pero sabay sila kaninang kumain. No, buti lang nandito pala, hinahanap namin ay nandito pala. Hindi na naman ako makapurma nito mga kabayan kasi nandiyan si Nanay Terry, sinusundan din tayo. So, ito hanggang diyan na lang po mga kabayan ang lilinisin. Yung bandang itaas ay wag muna naming linisin yung mga kabayan. Saka na lang yan, no? Saka na lang yan. Ito yung dating taniman na nililinis ni Tatay Ronnie ngayon, na nililinis namin. Ito na lang, yan na lang talaga. Yung itaas ay liba na lang namin yan, baka mga next year na lang. Dito muna, kasi lahat ng mga gabi mga kabayan ay dito yan ilalagay. Ililipat dito yan mga kabayan. Kasi pag ang gabi nandoon sa sa bungad, hindi ka makapasok papunta dito pag mayroon kang mga gulay. Kasi pag lumalaki sila. No, lagpas tao pa mga kabayan, lumalaki sila, lumalaki. Kaya lahat ng gabi dito sa sulok, katulad niyan, no, ayun, no, yung dating tinaniman ni Tatay Romy ng mga gabi, ayun, ang lalaki, O, di ba? Akala mo puno ng saging din. So, na-harvest na nila dyan. Ang dati, ang kapal. Naalala niyo po mga kabayan, nanguha kami ng kalabasa dyan. Nalagpas tao yung mga gabi. Ngayon, ilan na lang ang natira kasi nag-harvest na sila. No? Nakatatlong sako sila mga kabayan, naka-harvest na sila dyan. So dyan namin ilipat. Hindi baling mapuno ng gabi yan, magsilakihan sila dyan, okay lang. And then dito banda sa bungad yung aming ibang mga gulay mga kabayan. Para hindi pangit tingnan. Kaya nandito, at least nahanap natin si Tatay Ronnie mga kabayan. Akala ko kung saan na napunta. So malaki-laki pa talaga to. Ayan malaki-laki pa yan. Kasi sagari namin yan para mailipat namin dito. At least okay na. No, konti na lang yung kulang. Sabi ko nga, kung walang ulan, talagang matuloy-tuloy namin yan. Dire-diretso yan. No, dire-diretso yung mga kabayan. Kailang umulan kaya hindi tayo makapurma din pag umuulan. Very good talaga si Tatay Ronnie, no? Kahit wala ako mga kabayan kasi alam siguro niya, mauna na tayo kasi alam ko darating sila at gagawin din natin to. Kaya inunahan na niya mga kami pumunta dito. Bunot na. Akala ng mga anak o akala ni Nanay Terry kung saan na napunta. Pero nandito pala. Nauna na sa amin. No? Dapat mamaya pa to kasi mainit pa mga kabayan. At bagong kain si tatay. Kaya sabi ko, bakit nasaan? Bago palang kain, sabay sila ni Nanay Terry. Yan pala, pumunta dito agad. Sayang daw ang panahon, sayang ang oras. Kaya nandito kaagad si Tatay Romy. Very good ka. Very good. Very good. Dito tayo natin. Hanggang dyan pala yung tubo namin. Kulang pa to, di bali? No, hanggang dito lang pala yung tubo namin. Kulang pa to. Malagyan din namin to ng tubo. Buti na nilagyan sila. Buti na lang yung tsinelas mga kabayan nakita ko. Kasi tinitinan ko bawat puno. Ay, wala naman siya.
yung tubo doon na iwan, lagay natin dyan doon. Ne, pag naano na natin. Pag nalinis. Oh yeah. Para harang. Nung doon. Tapasin natin yun. Lipat natin dyan. Doon. Para harang kasi lupa. Ganyan lupa. Kailangan may harang. Para lupa ay may ano, may tawag dito, may harang. Ne, nagluto ka pala ulam? Nagluto ka pala ulam. Sarap. Papaya. Papaya, wala sahog. Papaya. Tapos na dahon na siya. Papaya, tapos down seline. Sarap. Lara. Lara, sarap. Very good ka. Ika pala nagluto. Kaya may tilapia, tapos may gulay sila. Dapat sinahog mo yung tilapia. Tilapia, sinahog mo, gulay. Ah. Kinain na daw, inulam na. Okay lang. Hindi baling maubos basta nakakain. Hindi yung naubos na nasasayang. Kasi namang marami tayong pagkain, napapanis lang dyan, tapos tapo natin, sayang yun. Wala na si nanay dyan. Tanong ako sa'yo, bakit pag dumadating ako, minsan doon ka sa puno, higa, tapos bakit lungkot ka? Pag dumadating ako, puno, punta ka puno. Makan yan. Bakit? Manak to. Ha? Manak to. Manak? Ha? Manak to. Pahinga? Ah, damo. Oh, nagdamo siya. Hindi. Nung nakaraan, doon ka natulog sa ano? Ulan yun to. Kailangan. Tumubo. Ualisin natin yan. Lipat natin doon. Lipat kasi doon. Doon. Kasi dito, iba tanim. Gandos to. Oh, yeah. Doon. Tumubo. Pero hindi matanda. Ilipat natin doon. Lahat gandos. Tapos iba tanim natin dyan. Iba. Yung mga ano, iba tanim. So, tanong ko nga. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Ha? Hindi ka, wag malungkot ha. Wag malungkot. Kailangan laging happy. Tapos, punta ka sa puno, gaganon-ganon. Tapos, natul. Ganyan. Tapos, dito ka. Upo. Huwag malungkot. Ha? Kailangan masaya. Kasi nandyan na si Nanay Terry. Nandyan na mga anak mo. Masaya ka ba na may kasama ka sa bahay? Di ka masaya? Bakit? Ha? Bakit hindi ka masaya? Ito, kulimang ko pasawa. Ha? Ito, kulimang ko pasawa. Si- Alam niya kasi may asawa siya. May asawa? Si Nanay Terry? Ha? Wala na. Wala na. Kaya pala may iwas siya tayo. Hindi, walay na. Hindi, walay na. Walay na. Tagal na, panahon. Tagal na. Ino na, matagal na. Hindi, nakita niya tayo. Pato ba yung mga mugbog ya? Ha? Pato ba yung mga mugbog ya? Hindi ka bugbugin. So ngayon alam ko na ang rason mga kabayan. Alam ko na ang rason. Kasi may napansin talaga ako. Sabi ko, kausapin ko nga si tatay na wala sa harapan ni Nanay Terry. No? Wala sa harapan ni Nanay Terry. Hindi ako makaporma-porma kanina mga kabayan doon. Kasi pumunta ako sa likod ng bahay. Dandahan din yung boses ko. Tapos sumunod si Nanay Terry. Tapos nung bumaba ako papuntang Sibol mga kabayan, tinitina ako ni Nanay Terry. Hanggat nung hinanap namin dito si Tatay Romy na nandito na nga kami sa taniman, sinundan pa rin ako ni Nanay Terry mga kabayan. Nakita niya naman kanina, di ba?
Hanggang dyan, tinitinan kami. Nung nahanap ko na si Tatay Romy, mga kabayan, umupo siya doon sa itaas and then nakikinig sa amin. So siyempre sinigwi ko yung yung usapan namin na hindi niya marinig na siya ang pinag-usapan namin, mga kabayan. So pinahinga ko nga si Tatay Romy kasi nga iba talagang napansin ko. Kahit nga yung mga anak niya nagsusumbong sa akin, si Tatay minsan doon sa puno ng kahoy. Si Tatay minsan pagkatapos kumain o pagkatapos magkape, doon pupunta. O buti lang mayroon dito taniman na kahit papaano nalilibang si Tatay Romy. Ngayon, tinanong ko kay Tatay Romy kung masaya ba siya nakasama niya yung pamilya. Ay, sabi niya hindi daw, umiling siyang ganyan. Kasi sabi ko, ay di ka masaya na nandyan si Nanay Terry and mga anak mo. Sabi niya, si Nanay Terry may asawa daw. Pero si Nanay Terry, mga kabayan, matagal nang wala. Nagkaroon si Nanay Terry ng iba, pero matagal nang wala, mga kabayan. Yan ang sabi rin sa akin ni Nanay Gemma. Matagal nang wala. Sabi niya, parang bang bugbugin daw siya. Baka mamaya malaman na nandito nakatira si Nanay Terry. Baka bugbugin siya. Kumbaga siya yung mga kabayan, siya pa yung natakot, no? Takot siya. Tapos isa pa, mga kabayan, nakikita ko kay Tatay Romy kung bakit hindi siya magstay sa bahay is umiiwas kasi nandoon pa rin sa isipan niya, akala niya ay sila pa rin doon sa asawa ni Nanay Terry, no? Hindi niya alam na matagal na panahon nawalan na sila. So sa madaling salita po, mga kabayan, naintindihan ko na ngayon kung bakit si Tatay Romy lagi nakapadlock yung bahay niya and then umaalis siya kasi umiiwas siya. Baka daw makita sa dating asawa ni Nanay Terry at bugbugin siya. Huwag mo na isipin, wala na sila, matagal na. Kaya okay na. Huwag ka malungkot. Makan yan lang, oh. Yan. Ganyan para smile lagi, para gwapo. Yan, gwapo. 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 Gwapo ka talaga pag laging smile. Ne. Huwag lungkot. Tsaka masaya lagi kasi nandito Kuya Bintot at tsaka Kuya Marwin. Kaya saya lang, ne. Happy. Happy. Sabiendo yo kumamakan. Nano? Sabiendo yo kumamakan. Mamakan? Saan yung mamakan? Mamakan na. Kakain? Sabi ko, sinabi ko na magluto kayo kanin nito. Inutusan mo sila magluto kanin. Kasi darating kami. Okay lang, marami namang nasi. Marami nasi doon kakain. Maraming nasi daw, di naman daw kami kakain. Kasi ang ginagawa namin, mga kabayan. Huwap. Yan, very good. Gwapo lang, happy. Aday. Para happy lang at walang problema. Kaya kailangan ay masaya lang, ne? Diba? Kaya wag mo na isipin, wala na, tagal na panahon, ne? So, ang importante ngayon, mga kabayan, pati si Nanay Terry ay kumbaga nagustuhan na rin niya dito kahit paano umabot siya ng ilang araw. So pang 5 days ngayon ni Nanay Terry dito, mga kabayan, or 6 days ni Nanay Terry na nakatulog, no, na dito na talaga siya straight na natutulog, mga kabayan. Unlike before ay pag iwanan namin siya, binibiro niya kami, sige, dito na ako matulog, uwi na kayo, total bukas babalik naman kayo. Pero wag ka, salita lang niya yung mga kabayan, hahabol din sa amin. Ngayon talagang natuluyan na gusto talaga niyang matulog at dito muna siya. So at least nalaman ko ngayon at naintindihan ko na kung anong nangyayari ni Tatay Romy, na umiiwas pala siya kasi iniisip pa rin niya baka sila pa rin sa dating asawa ni Nanay Terry, pero wala na. Okay? So at least nasagot na yung mga yung mga katanungan ko sa sarili ko.
Kasi nagsusumbong si nagsusumbong si ganito. Bakit kaya? Pati ako napapansin ko rin, nakikita ko rin, nasaan na si Tatay Romy? Bakit wala? Kumain na ba? Opo, kumain na. Nasaan siya? Nandoon nakatambay sa puno ng kahoy. Bakit nandoon nakatambay? Nagyuyusi doon. Tapos tanong na naman ko, nasaan na si Tatay Romy? Nandoon, nakahiga sa ilalim ng punong kahoy. Oh, 'di ba? Laging ganyan ang sagot sa akin. Sabi ko, napaisip tuloy ako mga kabayan. So ito na ngayon na umiiwas pala siya kasi nandoon pa rin sa isipan niya na may iba or may asawa. Sila pa din sa pangalawang asawa ni Nanay Terry at saka yung pangalawang asawa niya. Oh, 'di ba? Oo, Ano yun? Pangtanim? Tama tayo. O, tayo? Pag matapos natin linis, Tama tayo. bili tayo binhi. Manaliw tayo binhi sa Sa tarita. Santa Rita. Tapos tanim natin. Lahat to. Ito. Yung doon sa taas, saka na lang. Kasi lawak pa eh. Ito muna, taniman. O, saka na lang yun doon. Saka na lang. Ito muna, tanim. Manaliw tayo, bayan. Binhi. Pagtali, palay. Palay? Para hindi magutom. Aday, mahirap palay, balisbis. Wala tubig. Maganda. Balisbis, palay. Lupa. Wala tubig. Lupa, pa kanyan. Paano palay? Hindi, Paano? Palay doon dati tayo. Sabi na. Ito pala yung dati palay. Parang dahan-dahan. tanam pa. Wala pa pa. Tubig. Umagos ang tubig ito eh. Tubig ulan. Malakas ulan. Gusto niya palay, mga kabayan. Ito, gusto mo palay? Palay lahat? Palay, ito lahat, palay. Paano to? Mga puno. Dalawang sako. Kaya, dalawang sako eh. Dalawang sako? Kaya? Saan tayo manalim? Saan tayo bibili? Saan tayo bibili palay, pinhi? Bayan. Palay bayan. Paano yung mga kahoy? Mga kahoy, paano itong mga kahoy? Walis. Para hindi Uya, kasi pag may mga kahoy, hindi tutubo. Mamatay. Mamatay. Kahoy. Ano natin Iba may mangga sa gitna. Mga dalawang sako daw mga kabayan, dalawang sako palay, kasya na daw to. Isang ganyan. Kasi ang gagawin niya mga kabayan, ganituhin daw niya, ganyan. Potong mamunga o mamahal pa eh. Hindi magutom. Very good. Tama nga naman po mga kabayan. O di ba? Tama nga naman po mga kabayan. Di ba po mga kabayan? Nakikita ni Tatay Ronnie, bigas, hindi na uubusan, nandyan na naman, hindi pa nabuksan yung isang kaban, nandyan na naman, kumbaga yung mga grocery nandyan na naman, pagkain, sa madaling salita, pagkain, maraming pagkain. Pero si Tatay Ronnie, hindi na uubusan sa kaiisip kung ano din gagawin niya na hindi magutom. Ibig sabihin, hindi siya nakaasa doon sa mga bigay-bigay mga kabayan. Naghahanap pa rin siya ng paraan na makakilos, makagawa ng paraan na merong ma-harvest para may pagkain. Kaya ang naisipan niya palay, maganda kailang dapat noon sa palay po mga kabayan yung tag-ulan. Kasi ang inasahan dito mga kabayan kapag merong nagpapalay. Yes, nakikita ko naman na ganito may nagpapalay, no? Kailang tinataon po nila yun sa tag-ulan. Kasi ang nagiging tubig doon, yung magiging tubig po doon, tubig ulan, sahod lang ng tubig ulan, no? Unlike sa mga patag mga kabayan, mga 2 to 3 times silang cropping mga kabayan kasi may mga patubig naman. Pero pag nasa bundok ka mga kabayan, iba. Kailangan tsambahin mo na laging ulan. Kasi mamamatay din ang palay mga kabayan kapag walang ulan. Kaya ngayon, ang mga taga-bundok mga kabayan na wala sa patag, walang patubig, o walang irigasyon, ang ginagawa nila, yung buwan ng tag-ulan para may tubig. Kaya yung sabi ni tatay, kapag umuulan,
tubig, yan ang magiging ano doon sa palay niya. Titingnan natin kung uubra. Paano na? Wala nang ulan. Ano, Okay pa? Magtanim? Okay pa? Pwede pa? mabasa. Pwede to basa? Pwede? Oo, mabasa. Oo, tumubo. Bubukal yun, bukan. Tutubo pa ng mga kabayan. Okay, sige, titinan namin. Oh, basa nga naman mga kabayan. Oh, ayan oh, basa nga naman. So request yung mga kabayan, ang itanim daw namin, wag na lang sana, wag Kaya tumutubo. Yung mga palay. Bubukal lang tumutubo. Yung bukan. Mabiyayo. Kaya gumana ng bahay. Matibag yung bahay. nung mga panahon daw mga kabayan na nagtanim siya, no, lumaki na daw yung mga pananim niya. Kailangan sa upan yung pare. Natabunan! Oo, natabunan. Sa upan pare. Bangka niya tap. Wala na mga. Wow. Nagtanim siya ng palay, pumutok ang bulkan, natabunan daw ang palay mga kabayan, pati bahay. Gutom nang inabot kasi wala na, natabunan na yung ano, marami nang buhangin eh. Oo, walang buhangin, walang makauwi. Kawawa, walang mauwing pagkain. Kaya naisip ngayon ni Tatay Romy, sana palay. Sige, titinan natin mga kabayan. Kailangan talaga nito is ano, linisin talaga to ng apura dito, and then matanggal kaagad tong mga gabi. Maghahanap na lang kami ng malilipatan sa mga gabi mga kabayan kasi sayang naman din, nahiyaan na natin ang binhi, mahal din ang binhi ng gabi mga kabayan. So ngayon, kung ang gusto ni Tatay puro to palay dito, ang gagawin namin, ito, dalhin namin sa itaas kasi meron sila umpisa nakapirasong nalinis nila doon. So doon na lang namin itong pagkasyahin yung mga gabi, and then the rest puro na palay. No, puro na palay. And then titiyakin ko rin po mga kabayan kung talagang ano kasi ngayon Nobyembre na. Nobyembre. Oh. Ulan pa? Ito, masuk ang ulan. Malakas ang ulan. Nobyembre, Disyembre, January, February. Malakas ulan. Malakas pa ulan? Marso init. So ayan po mga kabayan. Sige, titinan natin, no. Linisin. Kailangan pala linis ka agad para makatanim tayo palay. Oo. Linis eh. Tapos yung mga gabi natin na bunot doon. Bagsak daw sa lupa. Doon natin bagsak sa ano. Palay lahat. Palay. O, bakit gusto mo palay? Bakit gusto mo palay? Kailan gusto mo pala dito para walang umuwi doon sa bayan. Hindi sila magutom. Very good. Very good. Gusto magtanim ng palay mga kabayan para hindi na pumunta ng ayaw nila, syudad. Ayaw nilang humihingi na pagkain ng kung doon. Ayaw Humihingi ng pagkain dito. Humihingi ng tao po, humihingi ng kunti pag wala lang tulog. mangan. Magutom nga. Humihingi tapos konti ang tulong, magugutom. Grabe, napakatalino ni Tatay mga kabayan mag-isip. Biro nyo, mahirap yung hingi-hingi daw. Manghingi ka, konti ibigay, hindi sapat, magutom ka. Pag may pananim ka, hindi ka na kailangan pumunta sa bayan. Maraming tasik palay. Hindi ka na pupunta sa bayan, hindi ka magugutom kasi may pananim ka ditong palay, mabusog ka na. So yung ibig sabihin ni Tatay, Kung wala ka ng pagtanim ng palay, magugutom ka. Hindi ka makauwi doon sa bayan. kasi wala na pera, Wala ka pala. pambili, no? Kasi sumala na. Kaya dito, nung mag-isa si Tatay Romy mga kabayan, itong lawak ng taniman niya, kahit hindi siya pumunta ng nakita naman natin, talagang hindi siya pumunta ng ilang taon mga kabayan, pero nabuhay. Dahil ang sipag niya madiskarte. Mo ako akit, gayaman, pala. Saan? Gayaman, Magayaman doon sa malaki palay. Kahit bundok? Oo. Tarlac? Hindi magugutom yung mga ita. Hindi sila umuwi doon Pag may palay tayo dito, pag may palay ako, hingi ako 1 kilo. 1 kilo.
isang kilo. Oh, Isang kabon. Isang kabon na lang dito. isang kilo lang ang hiningi ko mga kabay, pero bibigyan rin niya ako ng isang kaban. Ang bait talaga ng aking Tatay Romy, oo. Isang kaban bigay mo sa akin? Tukupan yung paling, misara yung paling, hanggang gano'n. Ba, kung ano ito, malakuling pang. Gusto ko, pag may palay na, hingi ako bigas. 1 kilo sa'yo, pag harvest na, pag-apas na tayo, hingi ako 1 kilo bigas. Mungo ako kaya itong pali. Kukuha na daw ako sa bahay niya. Hindi madamot si Tatay Romy. Mungo ako kaya itong kabon. Kahit sa mga anak niya, kung anong merong gamit siya, pagkain, bigay. Magpapaalam pa nga sa akin. Minsan sabi ko, wag ka na magpaalam, bigyan mo na. Kawawa para makatikim sila. Kasi inaano niya ako kinakalabit. Sumisinyas sa akin. Kung patagong sinyas din. Alam din niya, patagong sinyas. Alam din siya. Tapos bigay niya ganyan. Ganyan siya. Ganyan siya. Kumbaga, ibig sabihin nun, ay respeto. Yun ang ano niya. Yung ibig sabihin niya, respeto nandoon. Kaya, grabe yung pagmamahal namin ni Tatay Romy na hindi namin inisip na iba. Parang tatay ko na talaga as mga kabay. Mamiss ko nga pag hindi ko makita Mamimiss ko siya. Kaya, ganun na lang. Kasi, alam niya, grabe din yung care niya sa akin at sa buong team mga kabayan. Na yung pinapakita din niya kahit papaano ay sobra-sobra din. Kaya ayan. So ayan po mga kabayan, no? Alam na natin kung anong rason kung bakit medyo naglaylo si Tatay Romy doon magstay sa bahay, nasa puno, nakahiga siya sa sa tawag nito, yung puno na nakatumba, no, or minsan nakaupo siya kasi nga yun nga kanina yung sinabi niya. At alam na natin. Okay? So Tayo tumabi. at isa pa, masyadong ilap sa isa't isa, no, lalo na si tatay kasi syempre iniisip pa rin ni tatay yon na ayaw niyang tumabi, ayaw niyang kaya wala silang pansinan, wala silang in everything kasi nga more on iwas kay kay Nanay Terry. Okay, so ganyan lang po mga kabayan, abangan niyo po ang ating next videos. Please, huwag magsawang manood without skipping ads. And please, like and share. Maraming salamat po. God bless us all. Bye. Mwah. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.